What's up, bros? My name is J. Arcilia, and I'm not related to Sir John Arcilia. Ako naman si Brent Valdez, hindi ako anak ni Yula Valdez, at hindi rin ako pamangkin ni Basil Valdez. Ako na pala. Ikaw na to. Ako na to. Ibalik mo Sa'yo na. na yan. Ibalik mo na sa amin kasi. Pare, ako si Nikki ko, pare. Pero hindi ako related kay Claudine, tsaka kay Zaldi ko. Pare. Grabe ka ng pare. Hindi. Ako naman po si Dave Bornea at isa lang po akong anak ng ordinaryong mamamayan. At hindi po kami mga nepo babies. O yun na nga. Kaya, Ano bro? ano ba yun? Uy, grabe! Season 3! Season 3! Grabe! Let's go! Ano, kamusta kayo, bro? Okay naman bro, tagal Okay din naman. nating di nagkita-kita. Kamusta yung kaban ng bayan? Ay! Ito, ibalik mo na. Nikki, ano na? Ibalik mo. Hindi ko alam nasan siya. Hindi po kami connected. Hindi kami connected eh. Yun na nga, mabigat yung controversial yung topic natin today. Ano ba yan? Because pag-uusapan natin ang mga Nepo babies. Nepo babies. Versus yung mga... Hustle normal na culture, ano, no? Hustle culture. Yes. Normal na mamamayang naghihirap para magbayad ng 12% na VAT. Oo. Tulad natin, no? Ano muna yung viewpoint nyo sa mga Nepo babies na gumagastos ng mas parang hindi ideal sa normal? Hindi wow. Eh di ba? Sa akin to clarify, I think Nepo baby, sila kasi yung mga anak ng mga, let's say, mga notable figures, mga mayayaman na pamilya, o someone na may nagawa na malaking established na. bagay sa... Nagka-impact. Oo, nagka-impact. Sa sarili nilang industry. Correct. So yun, syempre, because of dun sa mga milestones na tinahak ng parents nila, sila yung mga ano ngayon, sila yung mga nakakuha nitong benefits na to. So, meron namang iba, ginagamit sa maganda, may iba, hindi. So, sino yung mga hindi? Yeah. Okay. Talakayan natin yung mga hindi. Talakayin natin yung mga hindi. Talakayan natin. Parang Okay, simulan mo. Simulan mo, Jay. Talakayin mo. Parang ayoko magsalita. Parang may laser na makita dito. May pula ka sa noo. Wag, JJ. Nakakatakot eh. Kaya nga nagsalamin to kasi siya daw yung state witness. No, brother, because I went to Italy last time. And Yan. I went to Monaco just to buy coffee. And I bought a Rolls Royce with the umbrella in it. Oh, really, bro? Grabe. You know How what, much bro? is the Rolls Royce? Bro, I've been there, bro. I just buy this at Italy, bro. Oh, no. Grabe. Wow. You're Italy, you're Milano. such a nepo baby, man. No, only po. Okay. Yeah, pero for me Ano kasi sabi mo? Oo. nepo babies, ang swerte nila, no? Ang swerte. Parang for me kasi, swerte nila sa buhay. Na ganun yung tawag sa kanila, nepo babies. Kasi yun nga. Nandun na eh. Parang kung sa pagkain mo, nakahain na sa'yo lahat eh. Di ba? Nandun na lahat. Yeah. Oo. Ang gagawin mo na lang is, kung anong gusto mong gawin. Kasi Mismo. lahat magagawa mo eh. May access ka na eh. May access ka na, Oo. may connections ka na, may pera ka na, lahat nandyan na sa'yo. So, ikaw na lang talaga yung kung anong gusto mong gawin, ikaw na lang yung gagawa. Pero, as a nepo baby, nanggaling ka sa family na ganito, na may issues. Doon ako medyo tagilid. Parang Oo. Parang bakit? Ngayon nga usap-usapan yung mga Nepo babies Mm. dun sa mga parents nila na nanggaling sa politics. Ito din yung mga contractors. Ito yung paglalabas ng mga yaman sa social media. So, yung pagpapakita sa mga tao, let's say may isang Nepo baby, hindi na lang natin papangalanan. Nag-shopping pangalanan siya. Nag-shopping Sige, siya, itago pre. na lang natin sa pangalan Dahil na biglaan lang yung window shopping daw yun, quote and quote. Pero gumastos ng 300,000 pesos, 500,000 Wow. pesos. Bulong mo nga sino yun. Makikita mo yung mga biniling designer bags na talaga naman. Oo. Pwede na yung magpakain ng isang barangay. Sino to? Bulong nga. Ko ata yun, bro. Oh, so hindi ba? Sino yun? Hindi ba? Tama. Ano yun? Ah, siya. Oo.
Nabulong ko naman na maayos eh. Nagbulong mo Yeah, naman. okay. Oo, Sa lahat. sa lahat. Okay. Pero marami pa eh, di ba, na ganyan, na nai-issue ngayon. Hindi bro, sa akin naman din bro. To be fair lang din. I think ano naman eh. Kumbaga, hindi naman nila ginusto hindi naman nila choice na pinanganak silang ganun. Kaya parang for me, don't blame the kids. Wow. Parang narinig ko Parang na yan. brand Parang, yun. parang brand Ano, yun. sa- Kaya baka naman, don't blame the Pero yun lang bro. Pero yun nga, I think yun nga, swerte sila kasi pinanganak silang may golden spoon, no? Mm-mm. Pero andun pa rin tayo, titignan pa rin natin yung kumbaga, don't blame the kids, but blame the corruption. Sim. Ayun na, Kung mahirap saan- kapag may corruptions. Kung saan galing yung 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 funds. anomalya, yung funds. Hindi naman sa pag-ano, kasi hindi naman natin alam kung saan galing talaga. Oo, yung kasi may pera mga nila. may mga iba din, bro. Hindi naman sa porket anak sila ng wala na silang ginawa. May mga sarili din silang hustle din ata, bro. Hindi naman lahat, 'di ba? Mhm. Oo. Pero mayroon naman silang mga baka trabaho or businesses na Mhm. na Mm. inano din nila. To add up to that, pare, yung may nepo babies din sa business world. Nandiyan yung mga Gokong Wei, Stan, Sis. Pero ginamit nila yon since sila ay nepo babies, nileverage nila yon para mag-create pa ng mas malaki na mas makakatulong sa Sa ibang bansa. tao. Pero Yes. different yung Nepo babies sa ganyang business world. Correct. Kasi Oo. yun talaga, kinita nila sa Hard businesses work. nila. Oo. Yung sa politics kasi, pag tinignan mo sa tamang sources na kung magkano yung sweldo ng itong posisyon ng Oo. tao na to sa gobyerno, makikita mo kung magkano lang yung sweldo niya. Impossible na makabili ka ng mga ganitong kagagara na gamit at assets na ito lang yung sweldo mo. Imagine, Tama. di ba? A president can earn parang 50,000 ba? I am not sure. No. Bigger than that. than Pero, Bigger than that. pero, Hundreds. 40,000. Na. 400,000 400 pesos a month. oo. Diba? Pero hindi mo pwedeng sabihin na wala silang ibang businesses, wala silang ibang Correct. source of income. Mhm. Pero kapag politician ka, I believe na sana siguro maging transparent yung nakukuha sweldo ng mga tao, pati yung sa kung ano mang meron silang other sources of income para malinaw sa publiko kung ito lang ba yung trabaho mo. Politician ka lang ba? O meron ka rin Meron ka pang businesses? ibang business. Para malinaw na meron din akong business, so I can afford this. Hindi naman lahat ng tao isa lang yung trabaho eh. Pare yung corruption sobrang talamak. I think it Oh, started bro, pa. grabe yun. Pare yung mga eto please correct me if I'm wrong. I believe based on my understanding, yung Spaniards yung nagdala ng corruption sa Philippines. Nasaan yan? Nasa textbook yan. Nag-start yan dun sa kunwari mga Priles, ganyan, yung mga nangunguna noong unang panahon. So hanggang ngayon, ilang daang taon na ang lumipas. Bro, dalang-dala pa rin yung yung corruption and illegal things up to today. So, yun, mahaba-haba nga yung pinanggalingan ng Naging corruption tradisyon na na siya, bro, yun mismo. sa politics. Sa iba Pero meron din naman mga tao na talagang binabago yung nasa history. Let's say for example, ito, special shoutout. Sobrang mesmerize ako dito sa ginagawa niya si Mayor Vico Soto. Yun. Pre, kung Uy, paano grabe. niya nilabanan ang maraming kalaban pagdating sa politics, no? And paano niya binibigay yung efforts niya for good governance. Ang dami kong pinapanood na interviews. Nepo baby ba si... Oo. Mayor? Yes, Nepo Oo, baby Nepo siya baby because siya. anak siya ni Tito Vic. Mr. Vic Mr. Soto and si Ay, Miss Sir Vic pala. Tita Conan. Miss Connie, oo, 'di ba? Pero ginamit niya 'yon in such a way that magbe-benefit yung mga tao also. Yung Yes. mga Yeah, kapag yeah. maayos niya yung tama. Depende rin sa tao eh kung mabuti yung puso or Oo. greedy rin eh. Correct. Kung gusto mo magbago talaga yung isang lugar o makagawa ng difference in a good way, kayang gawin eh. Pero yun nga kung naka-engrave na yung kamalian, sobrang hirap and it takes courage to change those ways. Yes. Ang ano lang dyan talaga, bro, sasabi ko lang talaga dyan na ang tao may mga kanya-kanyang kahinaan lang din talaga. And maybe, yun nga, nasa harapan mo na yung tapos yung mga kasama mo pa, ganun din. Kaya
meron nga akong meron nga akong parang nakita doon sa balita na parang sinasabi niya, wala akong magawa kasi ito yung mga kalakaran nila. So I have to Follow. 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 Oh. Yun nga, pre, share ko. Ito si Mayor Vico, sinabi niya nga, nung first term niya, nagulat siya kasi nga yung mga taong nagtatrabaho sa public office, hindi alam kung paanong magtrabaho ng tama. So, ang ginawa niya is binago niya yun sa mga tao. Before kaya nagiging loyal yung mga trabahante sa public office simply because, lang sila, project-based lang sila. Okay. So, kailangan nilang i-devote yung loyalty nila dun sa nakaupo because kapag hindi sila naging loyal, madali lang silang tanggalin. What he did is ni-regularize niya, ni-regularize niya yung mga tao dun sa public office ng Pasig. So, mawala man siya dun sa termino, may sumunod man, sobrang hirap ng tanggalin dahil regularized na sila eh. Hindi na sila matatakot dito sa mga susunod na uupo na kailangan natin kahit corrupt siya, sumunod tayo kasi kailangan natin kumita, 'di ba? So, wow. Solid, Pero bro, solid. ano kayang parang magandang niyan, no? Parang solusyon, no? Baguhin lahat ng mga taong nakaupo. Hindi yan Hindi. sa nakaupo sa tingin ko. Kailangan Sa talaga sistema. maging transparent talaga yung Exactly, lumalabas bro. na pera. Mismo. Oo, nakikita, no? At saka yung susunod na henerasyon din. Yung susunod na henerasyon. Oo. Alam niyo ba yung nangyari sa Nepal? Nag-a-class yung Gen Z, pare. Nag-a-class yung Gen Z towards the government because they cannot take the corruption that is taking place for the longest time. Sipin mo, yung henerasyon ng Gen Z, talagang nakikita ko yung mga videos online. Nakalabas, Gen Z. Kami yung gumawa nito. Kasi, sipin mo, i-shutdown yung social media sa bansa nila. Dun na siguro nag-kickstart. Pero Bakit? sobrang sad din nun, no? Kasi kailangan pang umabot sa Violence, pagsunog ng places, pagpatay ng mga tao. Sana hindi na rin... Sila, parang ang sila sad, rin magsasuffer nun. sad ng mundo kasi aabot pa sa ganun para lang umayos yung isang bagay. Mhm. Na pwede namang ayusin naman talaga with the goodness of your heart na tanggalin yung greed sa puso mo. Kaya yung pagiging selfish ba? Kasi nga itong mga Nepo babies, bilhin ng kung ano. Kaya So nga yung, eh. Pero that's the only way, bro. I think that's the Kumpilan only... nyo rin kami. Hindi ko nararamdaman eh. Bro, tama Alam yung... niyo kung magkano binayaran mong tax? Ha? Bro, alam mo ba kung tama yung sinabi ni Nikki na yung transparency talaga sa lahat. Oo. Kasi, yun nga bro, hindi talaga malulusutan at malulusutan pa rin kung kung hindi ka magiging transparent, kung hindi nakikita lahat ng tao ng ginagawa Kung mo. nakatago yun kasi ang bilis gumawa ng kalokohan eh. Yes. Kapag marami nakatingin sa'yo, hindi mo gagawin. Kaya sang-ayon ako dun sa parang sinabi ni Senador Bam, yung blockchain, Yung blockchain. na yun nga na magiging transparent, nakikita yung budget kung saan napunta, kung Magkano yung binili. magkano yung ganyan. binili. Alam nyo ba, Mas okay yung yun. mga nangyayari ngayon, yun nga, yung feud na nangyayari sa Senate ngayon, at least, nasa awareness na nating lahat kung ano yung nangyayari. Pero, napanood ko yung interview ni Miss Jessica Soho kay Miss Heidi Mendoza. And then sinabi niya na itong Senate hearings na to, it takes years. Kasi ipapasa pa yan sa iba't ibang sectors. Oo. Tapos yung habang tumatakbo yung kaso, ilang taon daw yung mababurn. So, para malaman natin yung justice dito, sobrang tagal ng ititake. So, hindi na naman may babalik yung perang yun, for sure. Oo. May babalik pa ba yun? Yung mga ano nila? Hirap. Pero going back sa mga Nepo babies, kasi Mm-mm. bilang alam nila na galing sa gobyerno yung magulang nila, parang nasa sarili mo na rin kung ipa-flaunt mo ba yung kayamanan mo or not. Mm-mm. If Mm-mm. you know na hindi talaga malinis yung pera. Siguro nung bata sila, yun nga, a good friend of ours said, na nung bata sila, hindi naman nila alam yung katiwali ang ginagawa ng magulang nila, di ba? Pero nung dumating na sila dun sa age where they can think and they know what's right or wrong, nasa sa kanila na yun kung paano nila i-maneuver. Paano sila magde-decide? To others, of course, hindi nila alam. Kaya ito, nangyayari yung flaunting of luxury. Yung isa pa nga sinabi, quote-unquote, parang human ATM daw yung daddy niya. Wow.
yung Sana all. tapos tayong nagpapakahirap, pumapasok ng 9 to 5, nagko-commute, culture. sumasakay Talaga, ng bro, no? jeep. Grabe. It's how you Yung raise your galit children din, no? pare. Some of them are out of touch talaga. Oo. Ah, Kaya hindi, I mean, hindi, for me bro, ang roots talaga is the parent talaga. Na sila din talaga nagturo lang din kung paano maging sakim din yung ano nila. Kasi finoflaunt, spoiled. ni-spoil, 'di ba? Hindi tinuturuan kung paano pangalagahan ang isang bagay. Walang guidance. Walang guidance. Kasi of course, bro, pag you're into a lavish lifestyle, bro, hindi mo na titignan yung ano, Oo. yung ang sarap ng buhay, 'di ba? Okay na ako eh. Okay na ako eh, 'di ba? Anong Yung makikita value? yung- Okay na 'to, 'di ba? So, ano talaga, nasa parent talaga yan. Of course, yun nga, minsan talaga ang kayamanan nakakabulag din, nakakawala ng moral. Yes. Ano yun? Bakit hindi kayo mangurakot na lang din tayo? Wag pare, wag. Sayang. Wag yun, bad yun. Ito pare, Warap na nga yung utak natin eh. recent data ito ng Philippines Family Income and Expenditure Survey. Alam nyo ba yung poor, yung percentage of households that are poor is 17.8 dito sa Philippines. Low income but not poor, 41%. Lower middle, 28%. Tapos yung middle income, 9.2. Yung upper, 3.0. Yung high income, 0.7. Tapos 0.3 lang yung rich. Imagine niyo Diba? yun. Malaking percentage sa atin dito sa Pilipinas ay mahirap or low income. At saka alam niyo ba mga bros, kahit yung mga mahirap dito sa Pilipinas, nagbabayad pa rin yan ng tax. Mismo, pre, Kasi pag, diba, bro, lahat. bumili pre, ka lang paglabas sa... mo pa lang. Bro, Diba? Lumabas lang sila Kahit ng walang bahay. trabaho, bro, nagbabayad pa rin ng 12% tax. yung VAT. Diba? Sa ibang bansa nga, sa Japan, let's say for example, 7%. 7-8% lang yung tax nila na binabayaran. Pero dito sa Philippines, we're paying 12%. Pero pre, saan? Nararamdaman ba natin Saan yung napupunta? tax? Bro, lahat tax, bro. Yung May mga value-added binibili tax. natin kahit sa tindahan, pre, may tax yun. 20%. Mismo. So, yun nga, dito sa Pilipinas, hirap ka na nga, hirap ka pa. Tapos, yung generasyon natin ngayon, in order to live a good life, kailangan you will have to earn, magkano ba? 80,000, 100,000? Yun pa yan, sinabi ng Peso Weekly. Pina-follow ko to sa Instagram, sobrang insightful nila. Na you're one step away to being poor kapag may na-hospitalize sa family mo. Yes, sige, nag-earn ka ng 100,000, pero saan mapupunta yan? Magkano yung bilihin? Magkano yung, di ba? Kaya kailangan natin mag-take ng napakaraming hustle, pare. Nakakatawa dito sa Pilipinas, kailangan meron kang hospital emergency funds. Oo. Grabe. Kasi nga, pag nagkasakit ka, automatic, ang laki ng gagastos. Walang libre, pre. Wala tayong maayos Oo. na Doon pa healthcare minsan system. naubos. Tapos sa mga sa mga kuwari sa let's say healthcare center or pumunta ka sa public office, parang kailangan ikaw yung magmakaawa sa mga taong nakaupo doon para lang matulungan ka nila. Whereas pera mo yun eh. Yeah. 'Di ba? Dapat meron kang meron kang karapatan. One of the things, Halika na. Wait lang. May question ako. Paano ba maging nepo baby? maging anak ka ng isang impactful na tao. Di ba pwedeng ba? Impactful na tao. Magpa-adapt ka, pre. Di ba pwedeng Magpa-adapt, mag-apply pwede ng din. nepo baby para tayo naman makaranas ng ganun? Yun nga eh. Di ba? Na yun lang, yung mga magulang ko, ginawa nila ang lahat, pero yun. Ako, talaga, oo. di ko kailangan maging nepo baby. Kasi Yan. thankful na ako kung Yan. ano lang kami. Kasi kontento na kami, di ba? Kasi, wala, hindi mo kailangan manloko ng tao, ng Mismo. kapwa. Pero- as long as na, Maganda na nag-exist ang mga taong kagaya mo, Jay. Pero ang maganda na nag-exist yung mga taong kagaya mo. Pero may mga nag-exist din at sobrang gahaman. ayo. Ang dami na nga kinikitang pera, pre. Ay, talaga. Hindi, pa na- kulang pa. Gusto pa ng marami. So, ayan. 'Di ba? Yun yung nangyari. Totoo ang Pinlaunt karma. yung mga assets sa social media. Sa akala nilang masasabi nila na you can't hindi mo kami magagalaw. Ayun, nagagalaw ka ng buong mundo, buong Pilipinas. Hindi rin kasi nila nakikita siguro yung hustle side, yung hustle culture side. Hmm. Na sobrang
sobrang hirap na pinagdadaanan ng mga mas mahirap sa kanila. Mismo. Yung transportation pa lang, ilang oras ka pipila, Mismo. para lang makauwi ka, dadagdag ka ng ilang oras. Sila magdadrive ng ilang mang kotse yung nagagamit nila sa isang araw. 40 cars, pare. Di ba? Ang nakakatawa pa dito, May umbrella Tapos pa. pag na-traffic pa yan, magpapa-assist pa yan Ayun. sa Oo. mga motor. Kaya minsan pag may nakikita akong ganun sa EDSA, parang sino ba VIP. tong feeling na to? Tapos yung mga kalsada. Galit. Kasi mga kalsada, ina-asfalto lang, ilang weeks lang, wasak na naman. Di Oo, sinimetro. eh. Tapos, yun, baha na naman. may nakita ko nga nag-trending sa sa Facebook yun. Parang about sa transportation. So, trinay niya ngayon yung transportation dito sa Pinas. Pilipinas. Sinabi nung sir, gawin mo po yan ng araw-araw. Hindi lang yung isang oras ka na nagpicture dyan, parang ganun. So, yung mga tao talaga, gusto iparanas do sa mismong, Sa nakaupo na yun. nakaupo na yun, kung sino man. Oo nga. About sa transportation. Kasi yung transportation dito sa Pilipinas talagang wala kulelat eh. Oo. Pag nagpunta ka na ibang bansa, yung transportation nila, on time, lahat. And walang hassle, di ba? Mm. So talagang, ewan ko, kung anong problema. May kailangan magbago sa sistema talaga. Meron talaga. Sistema Dapat. talaga. Kaya lang, it will take an entire village para magbago yun. Mhm. May nakita rin ako na na ang dami nating resources, natural resources. Meron tayong oil, meron tayong minerals, meron tayong mga bundok. Yung mga ibang bansa na wala yung isa sa mga natural resources na yun, mas successful pa sa atin. Di rin ako naniniwala na mahirap yung Pilipinas. Ang dami. Hindi, bro. napakayaman Sabi ng nga Pilipinas. nila, Yaman pre, ng we are Pilipinas, sitting in a pre. pot of gold. Oo. Yung mga nakaupo lang ang nagpapalugi sa atin. Tara, punta natin yung mga... Halika na. Pagkatapos ito, Ano ba yung natin, bro? Ano ba yung parang national animal natin? Buhaya, bata? Boy! Oo, Bago na. napalitan na crocodile. Oo. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Buhaya na ang national crocodile. Nakita niyo ba yan? Yung Luzon, Visayas, Mindanao? Oh. May mga na yun, spike na yung Sa likod. Oo, sa likod, tinubuhan. Okay. Nasa naging crocodile na rin. Putik, Croc. Yan na yung Hindi, pero national- nakakalungkot. Ako Kaya Crocs, baka naman. Yun, Di ba, Crocs? Oy, Oo. favorite ko yung Crocs. Oh, yung mga G-bits nung Crocs. Oo. Padalhan yung Senado ng Crocs. Meron may pera na rin yung Crocs ngayon eh. Well, Oo, ang ganda ng G-Bits ng Crocs. The best ang Crocs. Shout out sa Crocs. shout out sa Binulsa ba? Crocs. Ha? Binulsa? Yung pera Oo. sa Crocs. Yung G-bits yung sinasabi. Ajibit. Parang may laser na talaga dito. Matay. De, pero nakakalungkot lang, no? Oo. Isipin natin, tayo yung nagsasuffer sa mga pera na Oh, bro. inaambag Pero natin bro, sa alam mo, gobyerno. din Hindi rin naman pwedeng pre hindi tayo mag-ambag. Kasi tayo din yung... De, ganito na lang ang malalagot nga solusyon. Oo. Ganito na ang solusyon. Huwag na lang tayo mag-tax, no? Tanggalin ng gobyerno ang tax. Wow, baka may... Bahala silang gumastos para sa Pilipinas. Ayun, lulubog talaga. Oo. Pilipinas. Baka may magawa ka dyan, bro. Pero ang galing, no? Parang lupit din ni Lord, no? Kung hindi lang to nagtuloy-tuloy itong baha na to, hindi itong mauungkat tong flood control issue, no? May timing talaga. May timing no, sa mga talaga, bro. Ang bagay. galing din talaga. Yung universe For the din longest time, ang saya-saya nila sa mga tinatamasa Yes, nila. yes. Kailangan Ngayon, lang ng isang isa. talaga. Uh-huh. Yun na yun. Tapos, Ngayon, naging bukas yung mga tao, yung mga Pinoy, no? Galing. At sa malas din yung pagbaha na yan eh. Kasi hindi tayo nanalo sa Family Feud eh. Ayun yung, yung baha Di ba, lang pa. iniisip? Pero yun na yun. Yun na yun. Ay, malas. Pero yeah, yan talaga ang buhay. Kaya Wala natin ang masasabi tanggapin. ko talaga sa mga neputangin ng mga... De, pero, sorry. de, nakakagalit na siguro sa mga Nepo babies kasi yung alam naman nating lahat na kung saan galing yung pera na yun. Tapos pinagmamalaki pa nila. Ang sa akin din, bro, ako, hindi ko sila ma-blame kasi it's how they raise eh. Iba-iba naman tayo kung paano tayo pinalaki. Pero the humility na lang ba? At yung na parang, yung iba, maging naman lang tayo, parang, Marunong makaramdam. Sensitive. makaramdam, Maging sensitive sensitive naman enough. tayo.
So, Kasi sila lang yung mayaman. Oo. Pero karamihan sa Pilipino ay hindi. uh-huh. So, kaya yun yung... Bakit ba kayo nagagalit sa mga ginagawa ng Nepo babies? Yun bro, Ayun. parang hindi sensitive bro. And then, yun nga, parang pinoflaunt mo pa na my dad is an Oo. ATM. Oo nga eh. Diba? Parang, ina mo. pero wala, ganun talaga. Ganun talaga sila. Ano? Ang, God bless. yung hopes ko naman for this is that yung mga susunod na magseserbisyo sa public office, kahit yung nasa pinaka unang sektor, let's say the barangays, the municipality, sana wag tayo maging gaman. Oo. Ang napakahirap ng buhay sa Pilipinas kung sa Sobra. totoo lang. Kaya maraming tao yung umaalis ng bansa kasi maraming tao yung mahal yung Pilipinas pero hirap na hirap silang mahalin Mahalin. yung Pilipinas dahil sa nangyayari. So, yung hope ko for this is that yung mga taong susunod, yung henerasyon natin, well, awoke na naman yung henerasyon natin, ano kaya yung may aambag natin in our small ways para matapos to or at least may magbago man lang. Sa akin yung nakakagalit lang naman kasi yung actions nila na kung nasa right age ka na aware ka na alam mong hindi talaga malinis yung pera nyo. Ba't mo kailangan pagyabang? Bakit kailangan ipakita mo sa lahat ng tao kung gaano ka kaangat sa ibang tao? At saka, wala pa kayong konsensya. Mhm. Di ba kayo nakakaramdam na mali yata itong ginagawa namin? Saka from the ground up nga yung sinasabi mo, sana lahat ng tao mag-live ng honest life. Saka, para saan ba? Para saan ba yung pagiging greedy nyo? Napaka-selfish nyo naman. Tsaka yung sa Filipinos ngayon dapat i-instill na natin sa mind natin na hindi dapat tayo ang takot sa government. Sila dapat ang matakot sa atin. Kaya karamihan ng politicians parang They're super entitled, bro. Anong karapatan nyo para anuhin kami? Right. Diba? Diyos, no? Baliktad eh. Public official nga eh. Public service servant. Sila nga yung servant. Correct. Parang tayo, parang, oh, Diyos ko po. Oo. Paano yung mga... Yun nga, may sinabi pa sila parang... Excuse me, guys. Yung people na nakaupo, they want to keep the Filipinos poor and uneducated para kapag the more they maintain those people, the more na maghahari-hari sila. Marami sila magigain, no? Kasi walang makakaisip na, okay, ganito pala yan. Ito pala yung nangyayari. So, ito yung question to everyone. Gusto nyo ba na manatili na lang tayong ganito? Yeah. Hindi, lalaban tayo. Lalaban tayo. Pagtapos ito, pre. Nasa atin pa rin talaga ang problema. Yung mga nagpunta nung September 21. Kita-kits Sana tayo. lang yung mga nangyayaring pag-hearing sa Senate, yung pagprotesta ng mga tao, tsaka yung mga reklamo ng mga tao. Sana may mangyari naman. Oo. Hindi lilipas tulad sa mga lumang... Sana may managot cases. talaga, bro. Kailangan may May managot. managot. Kasi ito parang nanonood lang tayo ng teleserye eh. Yes, sir. Pero Government edition, ano to? Sa oras na may managot, sana may magbago rin sa sistema. Kasi pwede may managot tapos yung ipapalit, ganun pa rin. Kasi yung sistema nga, sira na. It's corrupt na. heavily engraved na kalokohan. At sana yumaman ang bansang Pilipinas. Mayaman tayo, Mayaman pre. tayo, bro. Oo, mali lang yung mga tao. Oo. Yes. Yumabang na lang. Yumabang Yumabang na ang bansa. Ulitin ko. Oh. Hindi ako related sa mga ko. Oh, ba? Ayan, okay. Ah, Hindi rin ako anak ni Yula Valdez at ni Basil Valdez. Hindi kami related ni Sir John Arcilla. at ulitin ko, isa lang po akong anak ng ordinaryong mamamayan. Tayo. At tayo ay Tayo ay hindi Nepo Babies. Babies. At ito ang Ano na, bro? Pera ko.